Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Health Undersecretary Ted Herbosa. Magandang gabi po, Yusek Herbosa. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay po, unang katanungan po, kamusta na po yung operasyon natin sa mga apektadong lugar po? Ang operasyon natin ay maganda at dumadami na ang ating health manpower. Meron na tayong public health team, meron na tayong 2 ospital na nag-ooperate, magiging 3 yun in a few more days. At meron na tayong, as nang sinabi, may public health teams kami na nagpupunta sa bahay-bahay at sa mga evacuation centers para makita kung ano ang health needs ng ating mga kababayan na nasa lanta dyan sa Typhoon Yolanda. Opo. Sapat po ba yung supply ng gamot na ibinibigay po natin sa mga apektadong residente po dyan? Dumaming 5 tons ng mga gamot, vaccine at mga medical supplies na ilang araw din pong naburo dyan sa airport ng Cebu dahil sa kahirapan ng paglipat nito dahil sa bagyo, dahil doon sa isang bagyo na signal number 1 at sa dami po ng ibang mas mahalagang mga bagay na pinadadala kagaya ng pagkain at mga iba pang bagay na kailangan doon sa operation. So nakapasok na ng kaninang umaga yung aming 5 toneladang mga gamot at sana ma-distribute ito doon sa tatlong mga health clinics at mga iba pang mga manggagamot ng ibang bansa. So meron na rin tayo diyang Belgian team, German team, at dumating din dyan yung Australian team at saka yung Japanese team ng JICA, Joint International Cooperation Agency. So marami ng choice. Dati po, iisa lang sa Eastern Visayas Regional Medical Center para magpagamot at dagsahan ng pasyente. So dumami na po ang tulong ng ating sariling team at sumunod na rin yung ating mga international community na nakapag-set up ng mga mobile outpatient at saka emergency care para sa mga mamamayan ng Tacloban, Palo at mga iba pang lugar ng Leyte. Opo. Yung mga kababayan po natin dyan sa apektadong lugar, nagkakaroon po ng pangamba na baka raw magkaroon ng epidemya o pagkalat daw po ng sakit dahil dun sa mga bangkay na nagkalat po dyan. Posible po ba ito, Yusek? Gusto ko ibalita na yung mga bangkay, nabalita na, nalalagay na sila sa mga body bag kasi kasama doon sa 5 tons na naipit sa Cebu, yung mga karagdagang body bags na kakulangan para doon sa mga... So ang balita sa akin ng aking mga health team ay pag naglakad ka sa paligid ng Tacloban ay makikita mo na ang mga bangkay ay nasa body bag at nabawasan na rin daw yung masamang amoy sa kapaligiran ng Tacloban. Meron na rin kaming ilalabas na instructions para sa ating mga kasamahan doon na mag-create ng parang temporary burial para matulungan yung mga matanggal yung posibilidad ng magkaroon ng problema dahil sa mga dead bodies. At humingi kami ng tulong sa international community yung tinatawag na forensic experts kasi kulang din yung ating mga SOCO team at saka yung NBI team at mga forensic experts na tutulong mag-identify ng mga unidentified na mga bodies. Kasi ako maraming mga taga-Leyte na naghahanap ng kanilang mga kamag-anak at importante na ma-identify din ng bawat isa. Opo. Paano naman po yung kakulangan ng supply ng tubig po dyan? Paano po tayo makakasiguro na magiging maayos po at ligtas yung tubig na inumin ng mga residente? Meron na po tayong, ang report sa akin ay 3 water filtration na na-set up dyan. Meron yata yung MMDA, meron yung sa aming Albay team ng DOH para mag-water filtration. Ilang litro a day po yata, 5,000 liters a day ang napoproduce na drinking water. At kasama po doon sa aming supplies na 5 tons na minimension ko kanina, yung tableta tinatawag na Hyposol. Ito yung pag-chlorinate ng ating tubig para kahit na kumuha ka ng tubig, mababawasan ang posibilidad na magkaroon ka ng pagtatae o infeksyon dahil sa masamang tubig. So dumadami na rin ang supply ng tinatawag nating potable water. Yung mga device na yun, kukuha yun sa ilog o kaya sa any body of water at kahit madumi siya, ang lalabas ng tubig doon ay malinis. I think yung isa pang filtration yung sa Red Cross. So dumadami na rin po at yung mga international teams, lahat po sila may sariling
water filtration system. Yusek? So, Yusek? dumadami na po ang posibilidad na hindi na magkaroon ng pagkukulang sa potable water o tubig na iinumin ng ating mga biktima. Opo. Yusek, balita po namin darating po yung dalawang ship ng US Navy. Kailan po ito darating? Wala pa sa aking information yung USS George Washington, nakapangalan sa unang presidente. Ito po ay isang aircraft carrier na meron ding hospital doon sa loob with operating room. So alam ko ito ay dineploy na ng ating US Navy. At meron pa akong in-inform sa amin, yung HMS, I forgot the name, pero ito ay galing sa United Kingdom. So another ship na that will also be deployed doon sa Visayas region para makatulong diyan sa rescue efforts natin at relief efforts Okay po. sa mga mamamayan na salanta sa iba't ibang parte ng Visayas. Okay po. Maraming salamat po at magandang gabi muli, DOH Undersecretary Ted Herbosa. Maraming salamat at magandang gabi.